Okay, happy Sabat mga kapatid. Ready na po ba ang lahat? Tayo ay dadako na sa ating second service. Si Brother Chong ang ating magiging... Okay, copy. So, welcome na happy Sabat po sa lahat ng mga kapatid. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil sa magandang panahon na mayroon tayo ngayon. At ito po ang pagkasunod-sunod ng ating program sa umagang ito ng ikalawang serbisyo. Si Brother Jemel na tumagtoy na taga sa Puerto Princesa. Siya po ang magbibigay sa atin ng tinapay ng buhay. At ang magbibigay naman sa atin ng opening prayer ay si Brother Chong. Sa atin naman pong message in song ay si Sister Pearly Ruth Glenn Pider. Dalawa siguro to. And to be followed by our speaker, Brother Jemil. And then our closing prayer will be given by Sister KD. Yan po ang pagkasunod-sunod ng ating programa sa umagang ito. Tayo po ay dadako na sa ating offertory song. Akin pong inanyayahan ang bawat isa na lumuhod para po sa ating opening prayer. Mahabagin at mapagpala naming Diyos, Ama, sa umagang ito. Narito po kami, Ama, kami po'y lumuluhod at yumuyoko ng aming bawat ulo. Tanda po ng papasailalim dyan sa inyong banal na harapan. Ama, sa umagang ito, Sabbath day, Sabbath rest. Nagpapasalamat po kami sa buong isang linggo na hindi niyo po kami pinabayaan. Pinireserve niyo po ang aming bawat buhay at binigyan niyo po kami ng kalakasan sa bawat araw upang amin po magampanan ang aming bawat gawain sa loob 6 na araw.
at sa ikapitong araw, Ama, Sabbath day. Nawa, i-bless niyo po kami, Ama. At ganoon din po sa aming pagtitipon ng mga kapatiran online. Nawa po i-bless niyo po ang bawat isa sa amin at amin pong inanyayahan ng inyong banal na presensya na nawa po kayo po ang pumagitna sa bawat isa sa amin. Ganon din po ang mga message, spiritual message, spiritual na pagkain na aming matatanggap sa umagang ito. Nawa, tulungan niyo po kami na amin po itong maintindihan at ma-apply po namin ito sa aming bawat sarili. Amin pong itong magagamit habang kami po ay nag-aantay sa ikalawang pagpaparito ng inyong bugtong na anak at habang kami po ay gumagawa ng aming mga gawain nitong mga huling araw. Ganon din po, bigyan nyo rin po ng sapat na katalinuhan ang kapatiran Brother Jewel na magdala ng message this morning. Nawa po, bigyan nyo po siya ng divine knowledge galing po sa inyo ng bawat salita na kanya pong babanggitin is hindi po lamang galing sa kanyang personal na pananaw, kundi manggagaling po ito sa inyo. Kahit po ang aming Panginoon, inyong bugtong na anak, ay never po nag-claim ng message, kundi lahat po ay ibinabalik sa inyo ang lahat ng papuri. At ganun din po, bantayan niyo po kami, Ama, padalhan niyo po kami ng inyong banal na mga anghel na siyang magbantay sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak, Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen. So before natin mapakinggan si Brother Jemel sa kanyang message, ay mapapakinggan po natin ang message and song na bibigyan nila Sister Pearly, Ruth, and Glenn. Alright, salamat sa mensahe sa awit at ngayon ay mapapakinggan na natin si Brother Jemel. Brother Jemel, go ahead. Isang mapagpalang araw po ng Sabat sa ating lahat, sa ating mga regular po na kasama sa Zoom at ganoon din sa Facebook Live at sa aking mga kasamaan po dito sa Puerto Princesa. Happy Sabat po sa ating lahat. Sa umaga pong ito, ang ating pag-aaralan ay tungkol po sa pinabagatan po itong Love and Service in the Last Days. Ito po ay mag-focus sa Romans chapter 12.
Kaya napakahalaga po na pag-aaralan ito sapagkat hindi po lingid sa ating kaalaman ang mga pangyayari na nangyayari sa ating paligid, sa ibang mga bansa, at higit sa lahat ang pagkatupad ng mga hula na mga papalapit na mga lalo't higit yung krisis na darating sa buong mundo na kung saan ang lahat ay tatayo at manindigan sa panig ba sila ng Diyos o sa panig ng tao. Kaya itong pag-ibig at serbisyo ay napakahalaga na mayroon tayo nito. At minsan iniisip natin na ang ating paglilingkod sa Diyos ay sapat na panatilihin natin ang kabanalan, kundi mayroon pong gawain na dapat palang kasama dito, lalo't higit sa tayo ay nag-aantay sa pagparito ng ating Panginoon. So bago po ako magpatuloy, nais ko pong anihan kayo sa isang maiksing panalangin. Muli kami nagsusumamo sa iyo, Ama, ang tahanan mo sa kitaasan ng langit ng mga langit. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito na kami po ay binigyan muli ng pagkakataon na makapag-aral ng salita. Salamat sa iyong kagandahang loob na pinag-isa mo ang bawat isa sa iba't ibang dako. Nawa sa oras na ito ay mapagsaluhan namin ang makalangit na pagkain na iyo pong inihanda sa oras na ito, at naway magamit namin ito bilang paghahanda at pagpukaw sa aming kalagayan, na nawa ay gawin namin ang mga bagay na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Salamat sa pagtugon sa dalangin. At amin din pong hiniling na naway bigyan kami ng maayos na signal ang bawat isa upang higit po namin mapakinabangan ang pag-aaral na ito. Salamat sa pagtugon sa dalangin muli. Tawarin kami sa mga pagkulang at pagkasala. Mula tayo sinasamo sa pangalan po ng Kristo. Amen. Katulad po ng mababasa natin sa 1 Peter. Sa 1 Peter chapter 4 verse 7, sabi ito, "But the end of all things is at hand, and be ye therefore sober and watch unto prayer." So isa itong paalala sapagkat noon pa man pinakita na ng Panginoon kay Apostol Pedro kung ano yung kalagayan sa hinaharap sa huling panahon. Mga bagay na mangyayari sa huling panahon na kailangan po nating paghandaan. At isa po sa mga ibinigay din naman ng propeta sa huling panahon, kung ano po ang kanyang paalala sa atin bilang dinatnan po ng huling panahon, ay meron po siyang ibinigay na paalala na nais niya na gawin po natin. Kasama na po dito ang pag-aaral na mababasa po natin sa Roma. At ito po yung basa sa Romans 15:19-3. Sabi niya, "A study of the 12th chapter of Romans would be of profit to us. It is a sermon by the Apostle Paul written for our instruction." Kaya kung tayo po ay mayroong turo, mayroong instruction na habang tayo ay papalapit sa dulo or sa katapusan, kung mayroon tayong instruction na nakikita or alam, ay ito ang magdadala sa atin na tayo ay hindi mapahamak at tayo ay makasunod anuman ang kalooban na nais ng Diyos na gawin natin. At kasama po dito sa ating pagpapatuloy, sinasabi po dito sa manuscript 23, 1889, sabi dito, "I urge our brethren to become acquainted with the teachings that are in the testimonies. God has given us light that we cannot disregard or treat with indifference or contempt. He has let light shine upon us in reproofs, in warnings, that we may, if we will, take hold upon it and skip the dangers that beset our pathway." So mayroong paalala sa atin na isinulat po dito sa testimony na itong mga sulat na ito ay magiging babala sa atin at pagtutuwid na kailangan nating tanggapin upang tayo ay makatakas sa panganib na maaring dadaan or maaring madaanan po natin sa ating paglalakbay. Ang sabi pa dito, "When temptations arise, we may be guarded and we may discern them because the Lord has pointed them out to us, and that we shall not be deceived." So, alam po natin na sa huling panahon,
sinasabi po ng kasulatan na even the very elect ay pwede pong madeceive. Kaya kung wala po tayong malinaw na tinutungtungan na pundasyon sa ating pananampalataya at sa ating ginagawa, ay mahirap pong sabihin na tayo po ay nakatayo. Kaya ngayon napakahalaga na patuloy po nating inaaral ang mga pagbabala na ito, mga instruction na ito upang magamit po natin habang tayo po ay nagpapatuloy sa ating paglalakbay sa sanlibutan ito. Sinabi po dito sa kasunod, sabi dito sa councils to stand apart, we are living in the most solemn period of this world's history. The destiny of Earth's teeming multitude is about to be decided. So malapit na pong husgahan ang lahat at ang mga kalagayan ng mundo. Sabi dito, our own future well-being and also the salvation, our future well-being and also the salvation of other souls depend upon the course which we now pursue. So, ang kaligtasan natin at yung sa mga kaligtasan ng ibang kaluluwa ay nakasalalay po ito kung ano ang ating gagawin. Ano yung bagay na dapat nating hakbangin. So sabi pa dito, we need to be guided by the Spirit of truth. Every follower of Christ should earnestly inquire, Lord, what wilt thou have me to do? Minsan ba ay sumagi sa ating isip na tanungin ang ating sarili na, Lord, ano ba ang kaya mong o ano ba ang pwede mong ang nais mong ipapagawa sa akin? Ano ba ang nais mo na para ko magawa? Huwag po nating hayaan na ang katanungang ito ay saka na natin tanungin ang Panginoon kung nasa bingit na tayo ng kamatayan. Kundi dapat sa mga panahon na maliksi tayo at handa pang makagawa sa Kanya, ay dapat tinatanong na natin ang Panginoon na, Lord, ano ba ang aking magagawa para sa iyong sakahan, sa iyong gawain? Sa pagpapatuloy natin, sabi dito, we need to humble ourselves for the Lord with fasting and prayer and to meditate upon His Word, especially upon the sins of the judgment. So dapat iniisip natin ano ang kalagayan natin sa panahon ngayon na ang ating Panginoon ay nasa kabanal-banalang dako, ginagawa ang kanyang bahagi. At ano naman bahagi natin na dapat natin gawin habang tayo po ay dito sa sanlibutan ito. We should now seek a deep and living experience in the things of God. We have not a moment to lose. Events of vital importance are taking place around us and we are on Satan's enchanted ground. So nasa lugar tayo ng kaaway at alam natin na ang lugar na ito ay susunugin po ng apoy. At alam natin na napakaiksi na lang ang panahon ng kaaway upang gawin niya ang kanyang dapat gawin. Kaya siya ay nag-double time sa kanyang ginagawa para lang maging yung mga pinili ng Diyos ay kanyang madaya. Sabi pa dito, sleep not, sentinels of God. The foe is lurking near, ready at any moment. Should you become lax and drowsy to spring upon you and make you his prey. So, napaka panganib po kung sa mga panahong ito ay mag-relax tayo at isipin natin na tahimik at walang panganib ang mga panahong ito. Kundi dapat po isipin natin na tayo ay nasa lugar ng kaaway na dapat ay mag-ingat tayo sa bawat hakbang na atin pong gagawin. Sa pagpapatuloy, sabi dito, many are deceived as to their true condition before God. Bakit po? Kasi minsan iniisip natin na sapat na ang ginagawa natin na panatilihin ang kabanalan, panatilihin tayong hindi gumagawa ng masama, panatilihin na hindi gumagawa ng mali. Hindi po masama ang manatili po sa ganong kalagayan
Pero hindi po yun, hindi lang po yan ang nais ng Diyos sa kanyang bayan. Kasi minsan sabi niya dito, they congratulate themselves upon the wrong acts which they do not commit. Parang katulad po sa Pariseo na sinasabi niya sa kanyang sarili, salamat Panginoon sapagkat hindi ako katulad nung isang ito. Ganon din ba tayo minsan sa ating kalagayan na natutuwa tayo na hindi tayo nakagawa ng anumang mali. Ang sabi pa dito, hindi lang po pala yun ang sisingilin sa atin ng Panginoon, kundi sabi niya dito, and forget to enumerate the good and noble deeds which God requires of them. So mayroon po palang gawain, mayroong dapat po nating gagawin na nire-require po sa atin ng Panginoon. Hindi lang po yung panatili natin na panatilihin ang ating kalagayan sa paging banal at hindi lang po dahil hindi tayo gumawa ng mali, kundi dapat po pala yung mga mabuting gawa na nakakarangal sa Diyos ay hinihiling sa atin na dapat po nating gampanan. Sabi pa dito, but which they have neglected to perform. So ito yung mga bagay na hindi po nagagawa. It is not enough that they are trees in the garden of God. They are to answer His expectation by bearing fruit. So hindi lang pala na tayo ay, sabi dito, nasa panig na tayo ng Panginoon, tayo ay isang puno na nakatanim doon sa kanyang garden, kundi nire-require pala sa atin na magbunga. Sabi niya, He holds them accountable for their failure to accomplish all the good which they would have or they could have done through His grace strengthening them. So may binibigay ang Panginoon sa atin na pagpapala o biyaya na para tayo makagawa sa kanyang gawain. Pero kung hindi po natin ito ginagamit, so ito po ay magiging sisingilin sa atin pagdating po ng araw. So sa ating pagpapatuloy, sabi dito, sa karugtong niya po, in the books of heaven, they are registered as cumberers of the ground. So tayo po ay pang ano lang pala, pang pasikip lang sa garden ng Panginoon kung tayo ay puno lang ng dahon at walang bunga. Sabi to, yet the case of even this class is not utterly hopeless. So binibigyan pa tayo ng pagkakataon na mayroon pang pag-asa pala yung mga bagay na ito. Naalala niyo po yung parables ng isang puno na hindi namumunga. Ang sabi niya, bibigyan ko pa siya ng 1 taon at kanyang kinukultivate, kanyang diniligan at pinaarawan. At pag tapos ng 1 taon, pag hindi pa rin nagbunga, so that's the time na siya po ay puputulin. Sabi dito, with those who have slighted God's mercy and abused His grace, the heart of loving suffering or long-suffering love yet pleads. Nagsusumamo pa rin ang Panginoon sa atin. Sabi niya, wherefore He saith, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. See then that you walk circumspectly, redeeming the time because the days are evil. So sabi niya, redeeming the time because the days are evil. Kaya hindi po pabuti ng pabuti ang panahon natin, kundi lalo po tayong pasama ng pasama ang kalagayan at ang ginagawa or moral na kalagayan ng sanlibutan. Kung sa titingnan natin sa moralidad, tayo po ay padilim ng padilim sa moralidad. Kaya napakahalaga na pag-aralan po natin itong chapter 12 ng Romans sapagkat dito po natin malalaman ngayon ano ang nais iparating sa atin ng Panginoon. Ngayon sabi dito sa Romans chapter 12, sa verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Nabanggit ko po kanina na minsan ito po ang ating iniisip lang na dapat i-present lang natin ang ating katawan, holy, living holy, acceptable unto God, which is hindi po masama. Pero hindi po ito lang ang nire-require sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, here Paul most earnestly beseech us to fulfill the obligation resting on us, na i-present ang ating katawan na buhay
na sakripisyo, banal na katanggap-tanggap sa Diyos. Kasama po dito ang ating mga kinakain, kasama ang ating iniinom, at anumang ating ginagawa na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ngayon, ang unang obligasyon para sa paggawa sa Panginoon ay ang pagpresenta, ang pagtalaga ng ating sarili na katanggap-tanggap sa Diyos. Kasunod, sabi dito sa verse 2, "And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God." So tingnan natin ano bang sinabi ng testimony patungkol po dito. Sabi dito sa manuscript 501903 paragraph 3, "We are warned against being conformed to this world and are assured that if we will prove God's faithfulness by being transformed by the renewing of our mind, we shall know the good, acceptable, and perfect will of God." So yun pala yung magiging makikita sa atin. At sabi niya pa dito, "We may be brought into close relationship with God, but in order for this to be, we must cooperate with Him." So mayroon po tayong gagawin. Hindi lang po tayo mag-aantay na gawin ito ng Panginoon sa atin, kundi gawin po natin kung ano po ang kalooban ng Diyos na dapat ipagawa po sa atin. Sa pagpapatuloy, sabi dito, "For I see," sa verse 3, "For I see through the grace given to me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man that measure of faith." Minsan, pag ikaw ay may posisyon, marami sa mga ganitong kalagayan ay mas pinapamukha pa nila yung kanilang posisyon. Lagi nilang pinaparamdam sa kanilang mga paligid nila na sila ay mas mataas sa kalagayan kaysa mga ordinaryo. Pero ang sabi ng Panginoon dito, dapat hindi po ito ang gagawin natin. Kaya sabi dito, "Self-sufficiency pleases man where he is unable to discern the goodness and mercy and love of God." So minsan dahil iniisip natin na marami na tayong alam, ay hindi na natin kailangan yung mga bagay na hindi naman tayo nagkulang. At yun yung mga bagay na yun, ang sabi ng Panginoon dito ay mga pagpapala pala niya na hindi makakarating sa atin dahil tayo ay iniisip natin na sapat na yung ating kalagayan. Ngayon sabi pa dito, sa manuscript 47-1896, "The forms of unbelief are varied, for Satan watches every opportunity to crowd in some of his attributes. There is in the natural heart a tendency to be exalted or puff up if success attains the efforts put forth. But self-exaltation can find no place in the work of God." So, yung pagiging makasarili at pagtaas ng sarili natin sa gawain ng Panginoon, hindi po yan sa kalooban niya. Sabi to, "Whatever your intelligence, however earnestly and zealously you may labor, unless you put away your own tendencies to pride and submit to be guided by the Spirit of God, you will be on losing ground." Iniisip natin na dahil mataas ang posisyon ko, dahil ganito ako kagaling, iniisip natin na wala namang mawawala sa akin, kundi ako'y laging gagamitin ng Panginoon. Pero sabi niya dito, kahit anuman ang ating kalagayan, gaano man tayo kasipag, pero kung ang ating pagmamataas ay hindi natin pinapasakop sa Panginoon, so tayo ay magiging mawalan nito. Kasama po sa sinabi pa dito, "Spiritual death in the soul is evidenced by spiritual pride and a crippled experience. Those who have such an experience seldom make straight paths for their feet. If pride is nourished, the very qualities of mind which grace, if received, would make a blessing, become contaminated." So nakakatakot po ito kasi yung magiging impluwensya mo ay hindi na mabuti, kundi magiging nakakasama sa iba.
At sabi pa dito, the very victories which would have been a savor of life unto life, if the glory had been given to God, become tarnished by self-glory. So this seems to be little things, unworthy of notice, but the seed thus scattered brings forth a sure harvest. Inisip natin na maliit lang na bagay ito. Pero ito pala, sabi dito sa huling sentence niya, it is these little sins so common that they are often unnoticed that Satan uses in his service. Kaya nakakatakot po ito sapagkat marami po ang maaring mabiktima at babagsak sa ganitong kalagayan na hindi nila namamalayan. Minsan lagi nating pagmamalaki ng dahil sa akin, ako ang dahilan, ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi mangyayari kundi dahil sa akin. Pag ganun po yung lagi nating sinasabi, ito po yung nakakatakot sapagkat ang glory na narapat ipagkaloob natin, ibalik natin sa Panginoon, ay tayo po ang tumatanggap. At ang sabi niya, these little sins so common that they are often unnoticed that Satan uses in his service. Kaya darating yung time, pag tayo po nanatili sa ganitong kalagayan, babagsak na lang tayo na hindi po natin namamalayan. Ngayon, sabi sa verse, let love, verses 4 and 9, 4 to 9, let love be without dissimulation. Hayaan natin ang pag-ibig na walang pagkukunwari. Ano pong sabi niya dito? In order to have this love, we must cherish that faith that works by love and purifies the soul from all emulation, all strife. Sa lahat ng ating gawa o yung dapat natin na hangarin ang pananampalataya na meron tayo ay gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig at nililinis nito ang kaluluwa ng walang anumang pagkukunwari at walang anumang dahilan ng kaguluhan. So isa po iyan sa mga pinapakiusap sa atin ng Panginoon na dapat po na magawa po natin. Abhor that which is evil. So dapat nating talikuran, takasan anuman ng masama. Sabi dito, then you will have nothing to do with worldly, underhand, sharp schemes that would seemingly benefit yourself but would injure another. Minsan inisip natin wala akong magawa kasi pag magtapat naman ako ay ako naman ang mawalan, or pag hindi ko naman gawin yung para sa akin ay kami naman ang mawalan, kayo ay magkaroon. So sa mga bagay na ito ay minsan ito yung ginagawa na kaya tayo hindi nagtapat kasi nga tayo ay mawalan. At minsan yung iba naman ginagawa nila yung para sa kanilang kinabangan kahit ito ay nakakasama sa iba o kahit sa kapatid niya. Sabi ito, you will remember the words, all ye are brethren. So dapat pag kinikilala mo ang isa na kapatid, ay dapat po na magiging aware tayo sa kanilang kalagayan. Sa kasunod, sabi niya dito, cleave to that which is good, be kindly affectionate, and one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. So ibig sabihin, pinagpauna natin ang isa sa isa at dapat mas binibigyan natin ang ating kapatid ng pagpapahalaga kaysa sa ating mga sarili. Sabi dito, guard carefully your own heart, lest you become selfish and covetous, and you weave into the web the trades that Satan provides, trades of the same kind as those that form the texture of his own character. So ano bang meron kay Satan? Yung iniimbot niya ang hindi sa kanya. Sabi to, Christ will not accept any service into which selfishness is introduced. Lalo na pag gumagawa tayo pero ang mayroon tayong sariling motibo, sariling hangarin, so yan po ay hindi nakakalugod sa Diyos at hindi niya tinatanggap ang mga paglilingkod nating ito. Ngayon sa pagpapatuloy, sabi to, honest are his service, are his jewels forever. Sabi niya dito,
truthfulness and frankness should be ever cherished by all who claim to be followers of Christ. God and the right should be the motto. So yun ba ang naging motto natin ngayon? Diyos at ang anuman ang tama ay yun ang magiging motto natin. Sabi nito, deal honestly and righteously in this present evil world. Kasi bakit? Marami sa atin ngayon dahil para lang sa kapakinabangan, dinadaya at nandadaya. Or sila ay nandaraya para lang sa kapakinabangan, sariling kapakinabangan. Some will be honest when they see that honesty will not endanger their worldly interest. So minsan ito po ang nangyari na magiging tapat sila dahil hindi naman sila apektado sa bagay na ito. But sabi dito, all who act from this principle will have their names blotted out of the book of life. So pag pinipili lang pala natin ang ating kalagayan na magtapat tayo dahil hindi naman ito nakaapekto sa atin, pero pag apektado na tayo, hindi na tayo nagtatapat. So sabi ng Panginoon, all who act from this principle will have their names blotted out of the book of life. Nakakatakot po yun, sapagkat ang ating pangalan mismo ay aalisin sa aklat ng buhay. Kaya naman, sikapin po natin na sa ating pakikipagtransaksyon na anumang bagay na meron tayo dito sa libutan ito, dapat gawin natin ang katapatan sa lahat ng ating ginagawa. Sa pagpapatuloy, sabi dito, strict honesty must be cultivated. So dapat ito ay hinasanay natin at ginagawa lagi. We can go through the world but once. We cannot come back to rectify any mistakes. Hindi tayo pwedeng babalik sa mundong ito para sabihin natin magtapat na ako sa sunod. Kundi ngayon sa panahong ito, binigyan tayo ng paalala, binigyan tayo ng babala ng Panginoon, dapat gawin na po natin. Sabi to, therefore every move made should be with godly fear and careful consideration. So dapat magiging maingat na po tayo sa ginagawa natin. Honesty and policy will not harmonize. Either policy will be subdued and truth and honesty holds the lines of control, or policy will take the lines and honesty cease to direct. So minsan ang policy ay hindi po nagdudulot ng pagiging tapat mo. Halimbawa po, may policy sa company na dapat papasok kayo ng Sabado. So paano kayo magtatapat sa Panginoon kung yung policy na yon ang susundin natin? At yun pong ibig sabihin nun na honesty and policy will not harmonize sapagkat may policy na labag po sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya dapat anumang mga bagay na yan ay lagi nating panatilihin na tayo ay nagtatapat. Sabi dito, both cannot act together. They can never be in agreement. When God makes up His jewels, the true, the frank, the honest will be His chosen ones, His treasures. Angels are preparing crowns for such, and light from the throne of God will be reflected in its splendor from these star-gemmed diadems. Hindi ba nakakatuwa na sa pagiging tapat, sa pagiging totoo? At ito pala ay kahit yung nagiging prangka ka, sinasabi mo kung ano yung tama, ano yung nagiging mali nila, ay may kaakibat po pala ito na reward na galing po sa Panginoon. At magiging, sabi nga dito, ito ay magiging kayamanan natin sa langit. So minsan nagiging atubili tayong sabihin ang totoo, sabihin ang tama sapagkat iniisip natin na tayo ay makasakit o maaring tayo ay masaktan. Pero sa anumang kadahilanan, dapat po pala ay panatilihin at gawin natin na magiging tapat at totoo sa anumang bagay. Sa pagpapatuloy, the blessing of giving. Sabi niya dito, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer, distributing to the necessities of the saints, given to hospitality. So dito po tayo mag-focus sa distributing to the necessities of the saints, given to hospitality. Minsan kasi, inisip natin na hindi tayo gumagawa ng mali, okay na yon. Pero yung pangangailangan ng iba ay hindi natin binibigyan pansin.
Kasi itong sinasabi po dito, distributing to the necessities of the saints, minsan ba ay sumagi sa ating isip na maghahanap tayo ng mga tao na lalo na yung mga gumagawa sa gawain ng Panginoon na sila ay suportahan sa kanilang mga ginagawa. Isa po ito sa panawagan o isa po ito sa mga nakakalugod sapagkat ito po ay lalo na yung mga nagsusulong ng gawain. Tayo po ay may kakayahan na alamin ang mga bagay na lalo na yung mga taong nagtatapat sa kanilang gawain. Sapagkat isa po ito sa mga sisingilin sa atin pagdating ng araw. Ngayon sabi niya dito, no one has a right to keep back any part of their wages to use where he may think best. Minsan dito po ay hindi pinag-usapan natin yung tithes. Iba po ang para doon, iba po ang porsyon na yan na para sa Panginoon. Ito po ay yung pangkaraniwan nating ginagastusan. At minsan gumagastos tayo ng mga bagay na hindi naman makabuluhan. Hindi nagdadala sa atin sa spiritual na kalagayan o maging sa mga bagay na hindi naman nagdudulot para malugod ang Panginoon sa atin. Ang sabi dito, many will use their money as wisely as the managers would use it. Everyone has a right to what he has earned. Everyone has a right to use his earnings wherever he sees fit in the cause of God. So, ito po ay pagsuporta mo na nakita mo na mayroong gawain, mayroong panawagan. Ito po ay isang bagay na nakakatulong ka. Kasi sinasabi ng Panginoon na maigi na nakakatulong ka. Pero mas higit po na maigi kung ikaw mismo yung gumagawa sa gawain ng Panginoon. Kaya lang, hindi naman lahat ay pwedeng nasa front ng gawain ng Diyos. Kundi marami din naman na ginagamit sila ng Panginoon bilang taga-suporta at taga-tulong ng panalangin doon sa mga tao na humahayo at gumagawa sa gawain ng Panginoon. Sabi niya rito, in response to the many calls for help that came from different parts of the Lord's vineyard. So ibig sabihin, may karapatan po tayo na gawin ang mga bagay lalo na doon sa mga tinitingnan natin or kinikilala natin na sila po ay gumagawa sa gawain ng ating Panginoon. Sa pagpapatuloy pa natin, sabi nito, let everyone practice economy that he may be able to act his part. When calls come from needy fields, the nurses, ulitin ko yung sinabi, sabi niya dito, let everyone practice economy that he may be able to act his part when calls come from needy fields. So mahalaga po na mayroon tayong self-denial. May mga bagay tayong nakalaan para kung mayroong mga emergency or kagyat na panawagan doon sa mga gumagawa sa gawain ng Panginoon ay mayroon isa po tayo sa nakabahagi. Sabi dito, the nurses and other workers should carefully save that they receive for their services. For calls will come for help from places whose necessity is urgent. Kaya napakahalaga na ang bawat isa sa atin, imbes na dapat gugulin natin o na instead na gugulin natin sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos or maaring dadaan lang sa sanlibutan ito, ay mas gagawin natin ito, maglaan tayo ng kayamanan or mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit bilang pagsuporta natin doon sa mga gumagawa sa gawain po ng ating Panginoon. Ngayon sabi dito, sa Romans 12 verse 19, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Kung dumating sa punto na tayo po ay naagrabyado, ay hindi po tayo nararapat na maghiganti. Ang sabi niya dito, sapagkat ang ating Panginoon ay isang protector and avenger. Siya yung nagpoprotekta at siya yung tagapagtanggol natin. At siya rin yung gumaganti para sa atin.
Kaya nga makakarinig ka minsan sa mga tao na kahit hindi man sila ganun kilala or hindi man sila ganun yung malalim ang kanilang koneksyon sa Diyos, pero pag sila po ay nagrabyado at nasaktan, minsan sinasabi po nila na bahala na ang Diyos sa iyo. Bakit? Kasi alam nila na ang Diyos ay kayang maghiganti doon sa mga tao na nagtatapat po sa ating Panginoon. Sabi niya, when the defiance of God's law is almost universal, when His people are pressed in affliction by their fellow men, God will interpose. Kaya pagdating ng time na ito, ang Panginoon ay kikilos na. Then will the voice be heard from the graves of martyrs represented by the souls that John saw slain for the word of God and for the testimony of Jesus Christ, which they healed. Then the prayer will ascend from every true child of God. Ano ang magiging panalangin? It is time for thee, Lord, to work, for thee have made void thy law. Wag na po nating antayin na saka mangyari itong bagay na ito ay saka po tayo lalapit at magsusumamo sa Panginoon. Ngayon pa lang habang hindi pa ito nangyari. Ngayon pa lang habang papalapit tayo doon sa kaganapan na ito, ay sikapin na natin na lumapit sa Panginoon at italaga ang ating mga sarili para sa kanyang huling gawain. Sa kasunod, sabi niya nito, each message of correction, warning, and counsel he received as a blessing from God. Kaya pag dumating po sa atin na tayo ay tinutuwid, binigyan ng babala, dapat tanggapin po natin ito na pagpapala mula sa Diyos. Thus the way was prepared for him to receive still greater blessings because God did not speak to him in vain. Kaya yung mga tao na ayaw makinig, lalo na sa paalala, sa babala, at sa pagtutuwid o pagtuturo, ay yung higit na pagpapala ay hindi po nila matanggap. Sabi dito, each step upward on the ladder of progress prepared him to climb still higher. From the top of the ladder, the bright beams of God's glory shone upon him. He did not think of resting, but sought constantly to attain the wisdom, righteousness of Christ. Ever he pressed towards the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kaya nga pinapaalala sa atin sa kasulatan na ang matuwid, makapitong bisis man siyang madapa, siya ay babangon at babangon pa rin. Kaya ibig sabihin po nito, yung mga paalala, yung mga babala ay dapat po nating pakinggan sapagkat ito ay magdadala sa atin sa panganibagong hakbang ng ating pong paglalakbay. Ngayon sa kasunod, sabi dito, this experience everyone who is saved must have. Ito yung dapat na magiging experience natin, na tinatanggap natin ang mga bagay na pinapaalala sa atin ng Panginoon. Sabi niya dito, in that day of judgment, the course of the man who has retained the frailty and imperfection of humanity will not be vindicated. For him there will be no place in heaven. Kaya nakakatakot yung pinanatili natin yung mga bagay na hindi po nakakalugod sa ating Panginoon. Sabi niya, he could not enjoy the perfection of the sins in light. Kaya kung pahintulutan ng Panginoon yung mga sama ay mapunta sa langit, hindi siya malulugod at hindi siya magiging masaya sapagkat iba ang hinahanapin niya. Sabi niya dito, he who has not sufficient faith in Christ to believe that he can keep him from sinning has not the faith that will give him an entrance into the kingdom of God. So dapat po natin itong siyasatin, tingnan, baka mayroon po tayo. Baka lagi nating sinasabi, dahil tao ako, kaya ako nagkasala at laging nagkakasala at wala na akong pag-asa. Kasi kung lagi yan ang nilalagay natin sa ating sarili, na walang pag-asa, wala na tayong kaligtasan, o hindi kaya tayong patawarin ng Diyos, ang sabi niya dito, tayo pala ay walang pananampalataya na magbibigay sa atin para doon sa pintuan ng kaharian ng Diyos, na magdadala sa atin sa pintuan ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, mula po ginawa ng ating Panginoon yung sakripisyo niya sa ginawa niya dito sa sanlibutan.
wala pong kasalanan na nagagawa sa sanlibutan ito na hindi po nabayaran. At nasa atin po kung tayo po ay lumapit sa Kanya. Ang pangako niya sa atin, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Kaya mahalaga na lumapit tayo sa Kanya at muling bumangon, muling humingi ng pag-asa, muling humingi ng lakas upang magpatuloy po sa paglalakbay sa sanlibutan ito. Sa kasunod, sabi dito, the fervent prayers of His people will be answered, for God loves to have His people seek Him with all the heart and depend upon Him as their deliverer. So yung mga nagtiwala ng lubos sa ating Panginoon, yung kanilang mga panalangin ay dinidinig niya. He will be sought on to do these things for His people, and He will arise as their protector and avenger. So hindi magpaligoy-ligoy ang Panginoon, kundi kanyang didinggin ang bayan niya, ang kanyang mga anak na humihingi sa kanya ng tulong, lalo na sa panahong ito, sa panahon ng crisis, sa panahon ng persecution, at sa panahon na ikaw ay nasa panganib. Shall not God avenge His own elect, which cry day and night unto Him? So yun ba yung, hindi ba sabi dito ipaghihiganti ng Panginoon ng kanyang mga pinili na sila ay umiiyak araw at gabi? Yun po ang pangako niya na kailanman ang Panginoon na hindi tatalikod at hindi bibigo doon sa mga nagtitiwala po sa Kanya. Sa kasunod, sabi ito, the lives of professing Christians. Ito po yung sikanto dalas po natin na babasahin. Sabi ito, the lives of professing Christians who do not live the Christ life are a mockery to religion. So ito po pala ay panunuya lang sa relihiyon. Kung nag-aangkin tayong Kristiyano, nag-aangkin tayong anak ng Diyos, pero yung buhay natin hindi naman nakaayon, so katuya-tuya lang po tayo sa inaangkin nating religion. Everyone whose name is registered on the church roll is under obligation to represent Christ by revealing the inward adorning of a meek and quiet spirit. So mayroon pong nire-require sa atin na anuman ang mayroong likas ang ating Panginoon ay dapat po maihayag sa atin yan. They are to be His witnesses, making known the advantages of walking and working as Christ has given them example. So dapat dito po sa bagay na ito, magiging saksi tayo sa kabutihan, saksi tayo na na-witness natin na ito ang likas ng Panginoon at ito ang sinisikap po natin gawin. At sabi niya dito, lumalakad at gumagawa na katulad sa halimbawa na ginagawa po ng ating Panginoon. So hindi po madali ang instruction na ito, hindi po madali ang nais ng Diyos na sa bagay na ito. Pero sinasabi niya ito sapagkat kaya po nating gawin kung tayo po ay magsimulang magtalaga sa kanyang sarili. Sa pinakalas po nating babasahin, sabi niya dito sa Testimony, Volume 9, page 22, the truth for this time is to appear in its power in the lives of those who believe it. Dapat po ang ating mga katotohanan na tanggap, mga katotohanan sa huling panahon na ito ay dapat maihayag at magkakaroon ng kapangyarihan sa pamagitan ng mga buhay po natin na maihayag sa buhay po natin. Sabi ito, and is to be imparted to the world. Believers are to represent in their lives its power to sanctify and ennoble. So paano po mahayag ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa atin? Kailangan maipakita sa atin, sa buhay natin, na yung kapangyarihan ng katotohanan na ito ay nagpapabanal at nagbibigay rangal sa atin. At sa oras na ito, alam ko po na walang ibang panawagan ang Panginoon sa atin. Kaya nga sinabi niya sa hindi ko ma ano yung exact niya, pero sinabi niya doon
Matthew 5:48, sinabi doon na mangagpakabanal kayo sapagkat ang Ama niyo sa langit ay banal. Hindi niya po sasabihin sa atin na mangagpakabanal kayo kung hindi po natin kayang gawin na magpakabanal. Mga kapatid, sa umaga pong ito, nawa po ang ating napag-aralan ay magpukaw sa ating kalagayan. Hindi lang po pala ang panatili na tayo ay tapat, tayo ay nagsisikap na maging banal, kundi dapat po ang mga bagay na ito ay atin din ginagawa. Kumikilos tayo sa gawain, sumusuporta tayo sa gawain na nais ng Diyos na nagagawin ng kanyang bayan sa huling panahon. At nais niya sa puntong ito na habang tayo po ay nag-aantay sa ating Panginoon, ang pananatili ng kabanalan, ang pagsisikap na maging banal ay siyang ating mga gawain na higit kailanman hindi mawawala sa ating kaisipan. At ang kasunod po nito ay ang pagtungo naman sa panawagan niya sa mga gawain na kung saan tayo tinatawagan. Alam ko na saan man tayo naroroon, saan mang lugar tayo napupunta, alam ko na may mga pangyayari, may mga pagkakataon ang Panginoon binibigay sa bawat isa sa atin para gawin natin ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya, lalo na po doon sa mga tao na hindi po napaabutan ng Kanyang mensahe at maging yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nila nadama kung ano ito. Kaya bilang mga anak ng Diyos na tumanggap ng pag-ibig niya, tumanggap ng Kanyang biyaya, ang mga bagay na ito ay isa sa mga inaasahan sa atin na dalhin natin sa kanila at upang madama nila na ang Diyos na ating pinaglingkuran ay tunay at buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito at nawa ang ating mga napag-aralan ay magdulot sa atin na maging malinaw ang ating dadaanan tungo po sa langit na bayan na atin pong tinatahak. Pagpalain po nawa tayo ng Panginoon at happy Sabbath po sa ating lahat. Amen. Maraming salamat, Brother Jemel, sa napakagandang mensahe na iyong ibinigay ngayong umaga. Bilang remarks, ay gusto ko lang i-emphasize yung ibang mga punto na iyong ibinigay. Salamat sa mensaheng ito dahil dito nakikita natin kung paano tayo maliliwanagan na ang ating katapatan sa Panginoon ay hindi nakadepende kung tayo ay conveniente ba sa ating buhay o hindi. Kung tayo hirap, hindi tayo maglilingkod. Kung tayo sagana, tayo lang ay maglilingkod. So hindi tayo dapat doon. At pangalawa ay esteem natin na yung ating mga kapwa manggagawa, mga kapatid, ay higit kaysa sa atin. Huwag nating isipin na tayo yung higit sa kanila dahil tayo yung magaling magsalita, no? Salamat din sa mensahe regarding sa pag-practice natin doon sa economy. Halimbawa, marunong tayo magtipid para pag dumating yung mga panahon na tayo ay tatawagin para sa isang gawain ay mayroon tayong magagamit para sa urgent na call na yon. Na ating tandaan na yung pangako ng Panginoon na siya yung papatnubay sa atin anuman ang ating gawain. Pero may nakita ko dito, yung isa yung nabasa ni Brother Jemel, sabi niya dito, he who has not sufficient faith that will keep them from sinning will not be able to enter the kingdom of God. So dito ay napakagandang statement ito, Brother Jemel, ano yung nabasa mo na kapag tayo pala ay walang supisyenteng pananampalataya na ang Diyos ay iingatan o gagabayan tayo na tayo'y makapanagumpay sa pagkakasala, kung wala tayong pananampalatayang ganun na tayo'y tutulungan ng Panginoon ay wala rin tayong pag-asang makapasok sa kanyang kaharian. So, higit sa lahat, hindi dapat tayo maging mockery or hindi tayo maging kakutya-kutya sa iba dahil hindi nakikita sa atin yung buhay ng ating paglilingkod sa ating Panginoon.
And alam natin na ayon sa mga nasusulat, yung kapangyarihan ng Diyos ay mahahayag sa buhay ng mga sumasampalataya. And lastly, stick to one another for strength. So tayo magsama-sama, magpalakasan para sa ikalalago ng gawain ng Panginoon. Maraming salamat, Brother Jemel, sa mensahe na aming napakinggan. Pagpalain tayong lahat. Ngayon, dadako na rin po tayo sa ating closing song. At susundan din ito ng ating closing prayer ni Sister KD. Let us pray. Our dear Heavenly Father, I'd like to thank you for the wonderful Sabbath day that you have given unto us. And thank you also for the message that we have received all throughout the morning. And thank you for using Brother Jamel as the bearer of your message for this hour. And may we ask for your continuous guidance throughout the day as we go on about your Sabbath day, and may you guide us, and may each of us use this day as a day of rest. And please also guide those who are not with us. Please heal the sick, please touch the healing hands, and please forgive us from the sins that we have committed against you. Thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, that will be the end of our morning service. Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath.